Hi guys! Good day, this is your admin AJ. So, marami kasing nagtatanong sa ating page at sa group natin sa One Gun Pilipinas, lalo na sa Taurus GT Lovers Philippines, yung ating loading issue. Yung load, no? Lalo na yung particularly yung mga bagong G3s natin. Bakit kaya daw yung ating mga Armscore FMJ ay hindi compatible? So, minsan napapansin nyo guys na yung likod ng inyong baril ay nakaganyan. So, hindi nag-go home yung ating slide. So, ito kasi ang dahilan. Number one na dahilan yan, papakita ko sa inyo. Tingnan natin yung ating Armscore FMJ. So guys, ito. This is our Armscore FMJ. Kikita nyo naman napakahaba kasi talaga ng 124 green nila ng kanilang bullet head. So, ngayon, papakita natin dito sa content na to. Tara, samahan nyo ko. Dito pa rin sa ating Taurus G3 Lovers TV. Okay guys, so may nagtatanong kagaya kagahapon. Nagtanong sa akin, nag-PM yung ating new member. Shoutout pala, Kuya B, Hindi ko alam kasi yung full name niya. B-E-I lang, B lang nag-PM sa akin. So, ito, particularly nagiging problema ng ating baril, lalo sa G3, kaya nga binabatukan. Nung una ko talaga to, binabatukan ko siya, pak! Para sumagod lang yun dun yung slide niya. So, ayan kanina ko pa kinlear yan cleared yung gun natin. So, ito yung ating Taurus G3. Papakita ko sa inyo kung paano yung tinatawag kong manual reaming. Ito, guys, wag nyo gagayahin sa bahay or kung talagang sa tingin nyo ay masisira yung baril niya. Ako, para sa akin kasi, very helpful siya. Marami na akong manual ream ditong Taurus G3. So, yung huling-huli ko yung kay Abet Sultan. Nang problema siya, dito sa mga Armscore FMJ niya, ang dami nun. So, nung manual reaming natin is na-load siya, pumutok lahat. So, maganda na yung cycle niya. So, ito paliwanag natin. So, make sure that the firearm is clear. So, clear yung firearm natin. Baklasin natin siya. Ayan. So, naka 13 pound tayong competition. Spring. Guide rod. Siya. Ayan, guys. Ito na yung ating barrel. Ito yung barrel natin. Tingnan nyo yung Armscore. Ayan, tingnan nyo siya. Talagang pantay na siya. Hindi na siya buntis or so whatever. Alam nyo ba kung ano sikreto niyan? Yung iba kasi, guys ipapakita ko sa inyo. Wag nyong hahasain ito. Lalo na yan, yung iba liniliha to. Wag itong chamber mismo, lalo na tong feed ramp, nako. Pag-isipan nyo rin. Pero pwede naman siyang i-polish. Pero wag nyo hasain. Yung kay Abet kasi, niliha niya to. Kaya sabi ko sa kanya, wag mong lihain yan. Dalin mo dito, ayusin natin. So, ito guys, pakikita ko sa inyo kung paano yung manual reaming na ginagawa ko. So, yung unang gagamitin, kailangan nyo, syempre, yung barrel nyo kasi yun yung i-ream nyo. Tapos ito. Ito ay chisel. Chisel? Ano ba to? Ito ba sa English nito? Sabi nating, ano siya, kikil. O sa Tagalog, chisel kasi pait pala yung ano ba yan? Admin AJ, di ka na marunong. So, ito yung panghasa ng chainsaw. Ayan steel yan panghasa ng chainsaw. So, guys, ang hahasain nyo dyan, nakikita nyo to. Yun yung loob na yun. Yun yung kantong yan. Yan ang babawasan nyo. Ayan, nakikita nyo yan. Ayan guys, ayan yung pinakakanto ng chamber. Ayan tumatama siya. Ayun. Ayun. Yan lang ang babawasan nyo. Ayan. Kasi bakit? Ito yung tumatama dyan. Itong part na yan. Yan. Pakita ko guys. Yung part na yan ang tumatama. Yung buntis na part na yan Kita niyo guys. Ayan. Doon siya tumatama. Ito guys, doon. Yung kantong yan, tuturo ko Yan. Yan ang babawasan. Paano natin babawasan yan, Admin AJ? So, ito, wag nyo gagayahin kung sa tingin nyo ay makasira sa baril niya. Ito naman, this is my DIY idea, pero ito effective to guys. Kasi hindi mo naman susugatin tong mismo. Kasi ang inaalala ng ibang gunsmiths natin, ito,
itong mismong groove is masusugatan. No, hindi masusugatan yan. So, depende lang sa angle. Ayun, no, nakikita nyo yung kantong yon. Wag tong kanto ng chamber na to. Ayun, nasa loob na yan. Yan yung iniipitan ng bullet heads ni Armscore kasi napaka-bulky niya. Na-notice nyo guys, bulky si Armscore. Ayan, tingnan mo Ayan, bulky siya. Diba? Ayan yung tumatama. Hindi katulad nung kay, tingnan mo makikita ko kayo. Ito yung plus P plus natin. Ayan na ayan, tingnan nyo siya. Ang layo na Magtech, diba? Bilog na bilog siya. Diba? So, kaya pasok agad siya sa chamber natin, lalo na doon sa inner, yung pinapasukan ng bullet heads. Hindi naman talaga yung chamber ang masikip. Ito. So, kasi naka-machine na talaga yan para sa 9mm round. So, ayan tingnan mo. Barrel na tayo Ayan, tingnan nyo naman, pasok na pasok. So, yun. Ibig sabihin, ito yung pinaka-basic. Tumatama yun, ganun ang nangyayari sa kanya. Kaya hindi nag-go-home. Kasi nga, napakalaki nitong ulo. Ito, tingnan nyo. Tingnan nyo si Magtech. Halos wala nang lumubog. Oops, tatalsik nyo. So, ngayon, gagawin na natin yung manual reaming. Ngayon, ito, ang hawak nyo dito, sa barrel dapat ito, nasa unahan. Tapos, ito yung pinakadulo ng yung matalas na part nung kikil kasi dapat ang stroke niyan is paabante lang. Hugot, walang pressure, nag-apply ng pressure papasok. Hugot, walang pressure, apply ng pressure papasok. So ito, ginagawa lang to, binibilang to, guys So ayan, igaganyan ko siya. Nanonotice nyo, hindi bumubunggo sa chamber kasi doon na siya bumunggo. Ayan meron siyang gap na kaunti. Ayan nakikita nyo. Ayan Ayan Hindi tatamaan yung chamber mo niyan. Yung tinatamaan yan ngayon niya, ito, yung kantong yon. Ito na yung tinatamaan niya. Ayan guys, ayan. So, ang stroke niyan, dapat nakaganyan yung angle Tingnan nyo to Ayan Titingnan nyo rin para hindi rin, ayan tingnan mo. Ayan. Ayan yung gap. Iiwasan nyo rin tamaan yung dulo. Okay. So, 1, iniikot yan 2, 3, pressure 4, ganun lang siya. 5. Pagtingin nyo, may bawas na siya, linis siya. So, gagamitan nyo siya nung ating brush na galing kay Taurus, di ba? Ito yung brush, di ba? Linis. Ganun ulit. Basta yung angle niya ganyan. Ang purpose lang nito, guys, diba yan? Pressure ka. Paikutin mo. Ganyan Ganyan lang siya. Pero, dapat hindi ito tamaan itong labing yan. Yun lang ang tatamaan. Kaya, guys, huwag nyong i-attempt kung kung hindi malakas ang loob nyo. Pero, sa akin naman, subok ko yan. Ayun lang dapat tamaan. Kung meron naman kayong drill, or meron kayong yung nagro-rotate na na rotary tool, ganyan ng bala na dapat lang, yun lang ang hasain nyo, itong dulo lang. So ang mangyayari, 'di ba, ito yung dulo. Ito yung dulo, guys. Ito yung dulo, 'di ba? Napapansin niyo. Ito lang ang babawasin niyo, yung labi lang. Itong labi lang. Ayan, yan pag ganyan lang. Yan ang babawasin nyo para pumasok yung ulo ni Armscore. So, yan guys, sana makatulong sa inyo yung ating manual reaming. Yan, tingnan nyo, hindi ko pinag-handsmith yan. Ako lang ang gumawa yan. So, itong G3 ko is nag-fired na siya ng 7,200 rounds. Tingnan nyo naman yung groove niya. Buhay na buhay pa. So, ang ganda. 7,200 rounds. Diba? Kung sa break-in, sobrang break-in na yan. Kaya, wala nang nagja-jam na bala dito. Kahit buntis, kinakain na nito. So, maraming salamat guys sa inyong pag-like and subscribe sa ating channel. Lalong-lalo na shoutout pala sa ating mga bagong members dyan sa ating One Gun Pilipinas. Siyempre, shoutout sa ating kuya, Reloader Guns Taruk, motoristang Lespo, ating mga kapatid sa Philippine Practical Shooting Association, PAC Tactical, Paul Cones, and siyempre,
ng ating kaibigan, si Shoottech Philippines. Ayan, malabo kanina. Then, syempre, ayan, yung mga profis natin. So, maraming salamat. Shoutout Team Lomi ng Gandara Samar. Syempre, shoutout pa rin. Oy, meron pala tayong shoot yung ating Congressman Jimboy Tan Cup diyan sa Calbayog City, Samar, sa ano yan sa Mountain Top Shooting Range sa Calbayog, Samar ngayong 17 and 18 ha. Sama-sama tayo diyan. Maraming salamat. At syempre, mabuhay kayo at mabuhay po ang ating gun community. Thank you, Admin AJ signing off. Bye-bye.